hindi ko po malaman kung sino po nag-isip kasi. Kaya ang ano, mildly we would suggest that they study further at wag nilang i-implement yan ng walang masusing pag-aaral dahil kawawa po. Mas kawawa yung mga commuters. Marami po sila na maapektuhan dito. Attorney, yung grupo niyo po ba ay nakonsulta o kabilang ho ba kayo sa mga nagsuggest din dito po sa proposal na i-adjust yung working hours ng mga empleyado ng gobyerno from 7 a.m. hanggang 4 p.m. mula sa kasalukuyan nating 8 a.m. at hanggang 5 p.m.? Well, hindi po kami napabilang dun sa kinonsulta at kung sakali naman po hihingi ng opinion po ng Lawyers for Commuter System Protection, ang amin pong isasabihin ay pag-aralan po nilang mabuti dahil wala po kami nakikitang igiginawa ng traffic. Yun na paagahin po. Yun na 7 to 4. Mas maapektuhan po nito yung mga hindi po, walang kotse. Yung mga commuters po, mas marami na bigyan ko po kayo ng halimbawa dito sa Kamaynilaan. Para makaabot ka ng alas 8, gigising ka ng alas 2 o alas 3 ng umaga, mag-aabang ka na ng sasakyan ng alas 4. Ngayon, kung gagawin nyo ng alas 7, hindi na matutulog yung mga tao. Opo. Saka yung traffic po, nilipat mo lang. Nilipat mo lang. So, I think they should study it further. Na wag hindi naman yung titingnan lang nila yung mga dekotse, tingnan nila yung mga tao mismo, yung mga walang kotse na mas maaga gumising yung mga yun para lang makakuha ng 4 o'clock para lang umabot ng 8 o'clock sa kanilang mga opisina. Sa Metro Manila po, marami rin dyan ang gagaling sa probinsya everyday commuters para pumasok dito sa kanilang mga trabaho sa Kamaynilaan. Yung mga galing Cavite, galing Laguna, even as far as Pampanga, yung mga galing ng mga bayan ng Rizal, napaka-traffic mo yan. Bulacan, papasok. Kung aagahan po natin pasok nila, kawawa naman po itong mga ito. Opo. Attorney, sabi nga ng ilan sa ating mga kababayan dito, nagkokomento nga sa ating tanong ngayong umaga, hunggil nga po dito sa panukala. Tao ba dapat? Tama ho ba na ang tao ang mag-adjust at hindi po yung kalsada at mass transport system? Yun na nga po. Yun, hindi ko po malaman kung sino po nag-isip kasi. Kaya, mildly, we would suggest that they study further at wag nilang i-implement yan ng walang masusing pag-aaral dahil kawawa po. Mas kawawa yung mga commuters. Marami po sila na maapektuhan dito. Yes po, Attorney. Pero para sa inyo, Attorney, ano yung mas mabisa na paraan kaya para mas mapabuti natin? If it's 8 to 5, 8 to 5. Ayusin talaga yung, ayusin yung public transport and then kung pwedeng, meron kasi mga eskwelahan, for instance, na meron silang araw na online na lang, hindi face-to-face. And then, yung schedule po ng pasok ng trabaho, maintain natin ang gano'n. Siguro magtingin na lang tayo ng pagkakataon na maginhawaan po yung ating pong mga commuters by providing efficient mass transportation.
Opo, opo. Attorney, si Partner Admar, kasama ko po dito para po sa mga karagdagang katanungan po. Magandang umaga po, Attorney. Hindi po ba parang parang inilipat lang yung rush hour natin dyan kung 7 to 9, ganun din yung magiging senaryo po niya na, Attorney? Well, alam mo, ang rush hour sa Metro Manila, buong araw na eh. Dati yung mga alauna, alas 2, maluwag. Ngayon, hindi na. Subukan yung dumaan sa EDSA kahit anong oras. Talagang kanon na rin talaga traffic. It's really the volume. No? Volume talaga ng sasakyan. At I cannot see the connection of transferring the working hours from 7 to 4, from 8 to 5 sa volume ng traffic. No? Unless ang gagawin nila i-schedule nila itong mga dito pumapasok sa mga ahensyan to. Kayo, Monday na kayo papasok. Kayo, Tuesday na. Yan, makakabawas talaga. Pero isang oras, hindi yung pwedeng mangyari. I'll give an example, Admar. When I was in Quezon City as the traffic head, pinag-aralan po namin yung kahabaan ng Commonwealth. Sa Commonwealth, doon, 4 o'clock pa lang, nag-aabang na yung mga commuters as far as yung mga nasa Fairview, no? Nanggagaling doon yung mga taga San Jose del Monte, Caloocan, doon. 4 o'clock ng umaga, no? Para lang makasakay. Yung mga hindi nakakasakay, aabutin yun ng mga 5 o'clock na nandun. In other words, napupuno na, nagpapang-abot din po. Dahil isang oras, hindi ganun katagal para hindi magpang-abot po yung mga tao doon sa paghintay ng sasakyan. So, ganun din mangyayari dyan sa vehicles na magpapang-abot din talaga. Magpapang-abot din talaga. Opo. Meron din akong narinig. So, total, opo. As you said, not just transferring the traffic from this hour to that hour. Mas pinaaga lang. Opo. Attorney, meron din po akong narinig dati na parang suggestion. How about po kung magkakaroon po ng iba't ibang mga working hours po ang mga manggagawa natin dito sa iba't ibang mga sektor po? Yun nga po yung sinabi ko na yung working hours or working day for that matter, di ba? Kaya lang, maraming i-adjust. No? Marami pong i-adjust. Ang talagang dapat sa gobyerno, no, alam mo, ito example pag sa ibang bansa kayo pumunta, yung City Hall, wala kayong makikita ng tao. Yung mga government offices, bihirang-bihira makita kayo na may mga pila dyan or what. Dahil meron po sila magandang sistema na hindi mo kailangan, kaya meron kang government transaction. May magandang sistema na online o kaya pinadadala lang. No? In some of our offices ganun yan. Siguro kaya i-improve yun para maiwasan yung pupunta pa yung mga tao sa government offices. Kukuha ka ng lisensya o ng isang dokumento, meron lang online naman So kinakailangan lang i-develop lang yung online system para para hindi na kailangan pumunta yung mga tao doon sa mga ahensya. Ngayon, bakit pumapalpak minsan yun? Kasi po ang dami pong hinihingi na requirements napakarami na hindi naman kailangan lahat yun. Siguro kailangan i-streamline yung requirements. So, para sa ganon, pag nag-apply, madali na. Ito lang yung mga dokumento kailangan. Tapos online banking, yung mga may babayaran, parang madali. Parang hindi na naiiwasan na yung pupunta yung mga tao doon sa mga government offices to transact their businesses. Opo. Sa inyo pong impormasyon kung meron po kayo, attorney, kasi itong panukala na gawing 7 a.m. to 4 p.m. po is para sa mga government workers. Sa inyong impormasyon, mas marami po ba yung mga manggagawa, lalo na dito sa Metro Manila,
na nagtatrabaho po sa mga government offices po natin kumpara sa iba pa? Kasi halos magkakatulad din po yung office hours din po nila. Mga private, ano. Opo. Halos pareho rin yun, mga private, ano. Oo. So, yung bang panukala, pati private? Government offices lang po eh. Government Nakalagay. lang naman, di ba? So, ganun din mangyayari. Saka, mas maraming government employees, wala naman sasakyan sarili. Wala naman wala naman sasakyan sarili. Opo. So, kaya nila gagawin ganon para daw mabawasan traffic. Hindi naman sila nakaka-contribute ng traffic kasi wala naman silang sasakyan eh. Opo. How about po doon So, sa... yung mga may sasakyan, Opo. yung mga manager, yung mga supervisor, mas may leeway sila. Kasi may sasakyan sila eh. Opo. How about po dun sa panukala din na ibalik yung dati nating working mode lalo na nung panahong ng pandemya na hybrid po? Yun nga po, yun nga po isang suggestion namin na i-develop yung mga online transactions sa mga government offices para hindi na pumupunta yung mga tao doon. Opo, pero hindi po ba halimbawa sa private man, kahit sa private. Baka kasi ang isa rin kasi tinitingnan din ng mga employer is yung productivity nung mismong ng manggagawa. Mas less yung production ba kung nasa bahay lang, work from home? Sila na pipili kung ano yung Sektor. production kaya sa bahay lang, no? Or they do it in shift, no? Pwede namang so but that is something na depende kung ano klaseng business. Like for instance, kung mga service-oriented, mga barbero, manicurista, yung mga service providers, syempre hindi pwedeng sa bahay sila, di ba? So, titingnan nila kung ano yung pwedeng sa bahay. No? Ano yung pwedeng sa bahay. Alright. Work from home, kung ano yung pwede. Opo. Attorney, siguro huling mensahe, paalala po ninyo sa ating mga kababayan. Well, sa ating mga kababayan, nag-iisip naman po ng paraan kung paano mapagaan yung traffic. Pero sana po, pag-aralan mabuti. Kasi ang problema kapag na-i-announce sa media, katulad ngayon, na-i-announce ng kahit wala pa masyadong pag-aaral, papag-usapan, nagkakaroon ng negatibong dating. Sana before we announce anything, mga ating nasa gobyerno, you study it first. Pag-aralan niyo pong mabuti. Call a public hearing. May public hearing tayo para dito sa ganitong panukala. Yan. Para alam, baka may mga inputs din na maaring maibigay yung ating pong yung mga nasa private sector. Alright. Maraming salamat, Attorney, sa inyo po oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon. Sa ulitin po. Ayan po. Yan po mga kababayan, si Attorney Ariel Inton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection.